Game. So guys, flex ko lang sa inyo yung Victory made in New Zealand, guys. Curved knife. Sa mga nagsasabing skinning knife to, try nyo mag-research. Yan, yung iba kasi sabi skinning knife daw, no? Nasa abroad pa naman sila. Kinokorek ako. Siyempre, dapat nagre-research muna kayo para alam nyo rin, no? May sumang-ayon pa sa kanya doon, guys. Skinning knife nga daw to, ginagamit to sa slaughter. Pangtanggal ng balat ng baka. Pero curved knife yan, boning knife yan, mga idol. Tingnan mo gaano katalas yan, no? Oh. Di ba? Grabe yan. Grabe umiiwa tong curved knife na to. So, sa nakatanggap niya itong curved knife na to, may nagpa-ship sa atin na isa nito eh. So, meron pa akong available dito na 4. Kita nyo naman kung paano umiiwa yan. 1, 2, 3, 4. Pero hindi ko na ibebenta yan para sa inyo. Ipapamigay ko na lang. Tapos, nagpa-ship ako mga idol. Nagpa-ship ako. Syempre, hindi ko pa alam kung magkano yung shipping fee. Yung isang item, pagka-ship ko ng item, nakabayad na si customer. Tapos, kulang pala yung payment niya para sa shipping fee. So, napaship ko na yung item, syempre, okay na. Binayaran ko na eh. So, ngayon, yung kulang na payment sa shipping fee, hanggang ngayon, wala pa rin. Kaya, yun, medyo malungkot lang. Kasi, binigay mo yung best mo para mabigay yung magagandang item sa kanila. Pero, bandang huli, mag-aabono ka pa pala, ano? Yun, share ko lang. Punta tayo sa deboning. Nagamit natin ay Victory curved knife deboning. Okay? Boning knife. Curved knife to mga idol, ha. Sa mga namamahalan sa mga gamit na ganito, guys, made in New Zealand to. Branded na boning knife to, no? Pero kung gusto nyo nung medyo pangmasang presyo lang, maraming niya kay Pop Series, syempre. Bakit pa ba kayo bibili ng mamahaling knife? Kung pan-training din lang naman, kaya pwede na yun. Ang importante, guys, marunong kayo. Hindi importante kung branded yung gamit nyong knife. Kasi kung tutuusin, guys, kung walang nagre-regalo sa akin ng mga knife, hindi rin ako bibili nito. Wala rin akong pambili nito. Sa mahal nitong mga knife na to. Pero dati, gustong-gusto ko talaga magkaroon ng mga gantong knife. Kaso hindi pa kasi kaya ng budget ko, no? Wala tayong pambili. Kesa ibili ko ng knife, iipunin ko na lang. Dadagdag ko na lang pampuhunan sa negosyo. Kasi hindi naman ako materialistic na ba tao. Mas gusto ko yung pera ko napupunta sa may yung babalik kaysa yung bibili akong mamahaling gamit tapos may stock ko lang. Pag tagal-tagal, panghiwa mo na lang ng sibuyas, bawang, magiging kitchen knife na lang, di ba? Sayang naman. Grabe yung iwa yung curved knife natin, guys. Di ko pa ini-steel to, ha. Di ko pa ini-steel to. Actually, guys, pinapabenta lang sa akin to. Tong knife na to. Nakisuyo yung isa nating kapwa butcher na ibenta tong knife. So, syempre, mapagandang loob tayo para maibenta yung mga knife. Kasi hindi na rin nagagamit, sayang nga naman. So, ginawa ko, ako na lang bumili.
Kasi nga medyo pricey talaga yung presyo nitong knife na to. Sa mga gustong makabili nito, makakuha nito, paparapol ko na lang sa inyo to. Napakaganda nito, guys. Curved knife. Made in New Zealand. Grabe. Pag ganito gamit yung knife, guys, yung iba sinasabi nila pangyayamanin lang daw yung gantong knife. Pangyayamanin talaga kasi mamahalin yung presyo nito. Papogi lang daw yung gantong knife. Depende sa gumagamit yan, guys. Basta gamitin mo sa maayos na pagdedebone, walang papogi-papogi. Kahit nga hindi branded knife mo, basta magaling ka mag-debone o marunong ka mag-debone, ayos na, di ba? Di ba? Ang importante dyan, maipasa mo yung mga requirements. Nakapunta ka ng abroad. Ganun ka simple. Tandaan mo, ang butcher, hindi madaling trabaho sa abroad. Baka iniisip mo, madali. Kailangan magano ka, palakas ka ng katawan. Hindi lang basta puro debone. Kailangan fit ka pagka magpapasok ka sa larangan ng pag-butcher. Mas maganda kung pa-medical ka na ngayon pa lang bago ka pumasok sa larangan ng pag-butcher, kasi para pagdating mo ng requirements, sigurado ka, di ba? Mahalagaan mo yung kalusugan mo. So yan, tip ko lang sa inyo, guys. Sa mga gusto magkaroon ng gantong knife, abang-abang lang kayo. Dahil sa dami ko ng knife, papamigay ko na lang to. Pero abang-abang lang kayo. Kasi meron ako yung surprise na gagawin. May surprise na tayong gagawin sa knife na to. Meron pang steel, meron pang mga local knife ako ipapamigay, guys. Madami-dami yan. So sa mga nag-aabang dyan, follow nyo na ako, guys. And thank you.